morning to everyone. Excited na po ba kayo? Kamulihan ng ating Panginoon. Sabayan po natin ang pagbukhang liwayway sa pagpupuri sa ating Panginoon. Nais ko po share sa inyo ang Bible verse na ito sa mga awit. Chapter 63, verse 3-4. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Amen. Hallelujah. Ito po yung oras na magbibigay puri sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiyang itaas ang ating kamay. Isigaw ang nararapat na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya po natin maranasan natin na ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Maranasan natin ang kanyang banal na Espiritu sa mga oras na ito. Hallelujah. Jesus. Sabayan niyo po. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Minsan pa. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsama ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay
Salamat, Panginoon, sa mercy mo rin, Lord, ibibigay niyo sa amin araw-araw. Walang sawa, pag-unawa sa amin, Panginoon. At walang sawa magtanggap sa amin, Panginoon. Dahil palagi kami nagkakasala, Panginoon. Hindi ka nagsasawa patawarin kami, Panginoon. Diyan nga ako napakadakila mo, Panginoon. Wala kang katumbas, Panginoon. Wala kang katumbas, Panginoon. Dapat ng Panginoon na bigyan papulit sa tapos. Yes, Jesus. Panginoon, tuloy po ang nais na makasama ka na yun sa oras ito, Panginoon, sa mga pagkatulong mo sa mga oras ito, Panginoon, na makarating ng ligtas ito, Panginoon. Sa gagamitin niyo po na sa hirap, Panginoon, gabayan niyo po siya. Siya po, at kayo po ang kanyang kapapulahan, Panginoon. Yung gusto niyo po yung mensahe na ibigay sa amin, Panginoon, i-deliver niyo po ng maayos. Muli, Panginoon, tinataas ka namin, dinadakila. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God po. Ay magandang umaga po sa bawat isa. Ay bago po tayo dumako sa ating pagbubulay po ng salita, let's have a quick prayer po. Lord Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Naginising mo kami muli, O Lord, para idako sa lugar na ito. Naway yung karunungan lamang, O Lord, at kaalaman ang aming makuha at mapulot sa umagang ito, O Lord. Gabayan mo kami sa iyong salita na ipapahayag ngayon sa umagang ito, and gawin mong daluyan, O Lord Father God, ang iyong lingkod ng iyong salita, at alam ko, O Lord Father God, na yung banal mong Espiritu ang siyang nangungusap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng salita mo ito. Muli Father God, maraming salamat sa oportunidad na ito, O Lord, na makatayo kami, O Lord, dito at sama ka muli, O Lord, sa umagang ito. Ikaw ang patuloy na mag-bless, O Lord, sa pamilya ng bawat isa at sa mga habol, O Lord, Father God, and sa mga sa online, O Lord, Father God, ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa kanilang buhay, O Lord, Father God, sa pamamagitan ng iyong salita. Muli, O Lord, sa iyo lang namin tinataas ang lahat na ito. Walang isang natitira sa aming karangalan, O Lord, kundi sa iyo lamang ang lahat-lahat, O Lord, Father God. Muli, ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus.
Amen. 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 So, praise God. Ganyan po, no? Ayun, so nasa team po tayo nga ng The Apostles Life. Ayan, so these past few weeks, sino po ba yung pinag-usapan nating apostle? Si John. Si Simon. John, Simon Zilor, Bartholomew. This week lang po. This week po, sino po yung usually pinag-usapan? Si Bartholomew or si Nathaniel. Amen. Praise God. So, ayan. So, itong picture po na to, actually galing po to. Kung familiar po kayo sa The Chosen series, ayan, yan po si yung take ng Ronnie Bartholomew and Nathaniel. So, quick recap lang po tayo, syempre. Kung ano po ba yung mga natutunan natin at ano yung mga pointers po natin during the Sunday and during the Wednesday word. Kung sino nga ba talaga si Bartholomew or si Nathaniel? Ayun, sabi sa Sunday pointers ni Pastora Grace, ayun, si Bartholomew daw is honest, skeptical, ibig sabihin nito, may doubt, nagdududa, sincere and humble, praise God, and became a believer. Despite na gano'n nga, may duda siya at first, pero he still became a believer. Tapos ito po, yung favorite ng mga kabataan natin na Wednesday pointers. Tawa sila ng tawa. Ayan, yung totoong tao, mabuting tao, malinis ang puso, tapos religiosong tao. Pero kung papansinin niyo po, no, hindi man po nag-usap si Pastora Grace at si Sister Marisa, pero nag-link po siya. Tingnan yung first pointer po, honest, tapos totoong tao. Amen. Praise God. Skeptical, mabuting tao. Bakit? Nasabi kong connected pa rin siya. Kahit nagdududa siya, pero mabuti siyang tao. Kasi alam niyo yun na bilang tao tayo, syempre hindi naman 100% gullible lahat. Ibig sabihin, mabilis. Kung ano yung sinabi mo, yun na yun. Syempre, bilang tao, ka-questionin mo kung ano yung mga bagay-bagay. Hindi naman pwedeng sinabi nila na, sabi ni Lord, ay binuksan mo yung Bible, napunta ka doon sa Judas hung himself. So ibig sabihin ba nito, ihang ko din yung self ko. Ganon. So hindi ganon ka dapat tinitake literally. So we have that doubt na, ano ibig sabihin nito? Kasi kung if we are deeper na in our Christian life, parang sinasabi lang ni Lord doon is, may kailangan mamatay sa atin in our spiritual. Or parang hindi nakakalaganda sa ating spiritual life. Amen? And, ayun, next pointer diya, sincere and humble. Siyempre, kapag sincere and humble yung tao, malinis ang puso niya. Amen? And at the same time, last, became a believer and naging relihiyosong tao si Bartholomew at the end. Dahil sinunod niyang sundin si Jesus during that time na tinawag siya. Amen? Praise God! Dito pa lang po, no? Parang, wow, Lord, parang hindi naman sila nag-uusap. Although sabihin na natin nakasama sila pareha sa mother's ministry, pero yung hindi siya coincidence eh. Yung mahilig ang sinasabi ng leader namin, God incidents, parang si Lord na mismo, yun ang usap sa kanila dalawa, pina-overflow lang. Amen. So yung topic po natin, or yung title po natin for today's word, ayan, knowing everything yourself spiritually. Bakit ito po yung naging title natin ngayon? Kasi diba, knowing Bartholomew, at first, he was skeptical. Ibig sabihin, nagdududa siya. Tayo, bilang Kristiyano, syempre, dumaan din tayo doon sa point na, nagdududa tayo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ang daming question mark nung nagsimula tayo. Ano bang purpose nito? Para saan ba to? Kaya nga, sinabi dito, knowing everything yourself spiritually. Kasi, kailangan po natin yung guidance ng Holy Spirit. Amen? Hindi kasi pwedeng inisip ko, sabi ko, Lord, pwede naman knowing everything yourself. Pero nasan si Lord doon? Knowing everything yourself? Ikaw lang, sa sarili mo lang. Kaya kasama spiritually kasi we all need the guidance of the Holy Spirit. And doon na buo ang keys.
which is ang susi. Amen? Ang mahiwagang susi sa pintuan na inilatag sa atin ng Panginoon. Amen. So, syempre, ang ating mga verses, alam ko po na ulit-ulit na po itong verses na to simula nung Sunday and Wednesday. Kasi, nandun tayo sa story ni Bartholomew or ni Nathaniel. Pero let's go back again. Sabi dito sa John chapter 1, verse 45 to 46. Ayun. So, diba, nandun na tayo. Yung title natin is Knowing Everything Yourself Spiritually. Amen. And then, meron na tayong susi. Ibig sabihin, kapag may susi tayo, may pintuan. Siyempre, hindi nga pwedeng may susi. Tapos, saan gagamitin? Sa motor. Sa motor. Sige, sa motor yun, gamitin daw. Kapag mag-figure out ka ng something mysterious, motor yung bubuksan mo. Yes. Umali mo na Sasakyan? Grabe na yan. Oh, sige. Ayun, so, may pupuntahan pala, no? Ayun, so, balik po tayo, ayan. So, sabi dito sa John chapter 1, verse 45 to 46, ayan. So, balikan lang po natin. Let's refresh our memories. Ano bang nangyari dito? Sabi dito, Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Kaya sabi dito sa verse 46, Nazareth? Can anything good come from there? Nathanael asked. "Come and see," said Philip. Amen. Ano yung makikita po natin dito na first na attitude na pinaportray dito ni Nathanael? Amen, pagdududa. Pero, inano ko po siya for myself as knowledge. Bakit knowledge? Kasi sabi niya doon, di ba sa verse 46, Nazareth, can anything good come from there? Knowing na meron siyang knowledge, ano bang meron sa Nazareth? Di ba kasi kung tutuusin yung Nazareth noon, hindi siya prosperous na tao. Low talaga kung low yung estado ng mga tao doon. Kaya parang, Nazareth? Parang anong magandang meron doon? Pero doon tayo papasok Hindi tayo mag-stick talaga doon sa sinabi ni Nathanael, doon sa sinabi ni Philip Pero as Christians, ganun po tayo. Minsan, akala natin yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, Lord, ano ba to? Sufferings na to. Anong mapapala ko dito? Magsasuffer ako? Magdudusa ako? Mahihirapan ako? Bakit sa akin nangyayari to? What can anything good from that disposition in my life? Amen? Di ba kung na-question natin? Kasi syempre, we have that knowledge. Bakit siya? Hindi. Bakit ako lang? Bakit yung iba? Okay naman yung buhay. Bakit ako? Hindi. Ganon, di ba? Parang yung knowledge natin bilang tao, kaya napapatanong tayo. And yun yung pinakita ni Nathanael during that time. Nakunaso niya, Nazareth? Galing sa Nazareth? Parang, di ba? Baba lang ng pamumuhay ng mga tao doon. Pero doon po kasi natin nakakalimutan na hindi naman kasi nagko-conform si Lord sa patterns ng mundo. Amen. Gustong-gusto niya na binabasag niya yung norms ng mundo. Kasi doon niya ipapakita na hindi ako susunod sa inyo. Hindi ako susunod doon sa alam nyo. Kasi what I have or what God have is much more greater doon sa knowledge na meron tayo. Amen. Kasi portion lang yung meron tayo, hindi naman yan yung full blast talaga na knowledge and wisdom na nakuha natin, yung good and, yung kinain yung prutas na knowing good and evil. It's not the 100%. Walang mas makakahigit sa wisdom na meron si Lord. Amen? Amen. Kaya, why not? Let's turn your knowledge to wisdom. Amen? Kaya nga, di ba, going back doon sa example natin kanina na, Lord, bakit ako yung nakakaranas nito? Bakit ako yung nagsasuffer? Sumusunod naman ako sa'yo. Ginagawa ko naman yung inuutos mo. Lord, di ba nag-usap naman na tayo dyan? Tapos yung lagi na lang natin sasabi, Lord, alam ko, binigyan mo na din ako ng signs dyan
Pero, ayun nga, still, it's knowledge. Kasi, bakit tayo nagko-conform doon sa mga rants natin with the Lord? Amen na. Lord, di ba nag-usap naman na tayo dyan by this, ayan, gawin lang natin example yung sa, napakabait na leader. Ayun na. Di ba, Lord, July, ubus, lulusawin mo na yan, or August, lulusawin mo na yan, or, Lord, di ba gagraduate na ako, something ganon. But, iba yung kilos ni Lord, amen? Amen. Because, alam natin na, kaya-kayang basagin ni Lord yung iniisip natin, hindi, Lord, ito na yun eh. Ito na yung path ko. Pero, pag alam ni Lord na, wait lang, there's something wrong, or parang, hindi pa dyan nagtatapos yung journey mo, or hindi pa yan talaga. Parang tinetest lang kita kung hanggang saan ka kakapit sa akin. Amen? So, let's turn our knowledge to wisdom. Kasi si Lord pa rin naman yung magre-reveal in that process na akala ko ba, Lord, yun na yun. Bakit meron na naman ganito? Bakit nararanasan ko na naman to? Bakit may extension? Amen? Kasi, ayun nga, sabi sa Romans chapter 8, verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen. Katulad na lang ng na-reveal kay Nathaniel during that time na, Nazareth? Okay, parang, syempre, nandoon yung doubt. Pero, anong tawag dito? Yung glory that awaits Nathaniel during that time. Pero kasi kung napanood nyo din po kasi yung The Chosen na series, nung nandun sa ilalim ng fig tree si Nathaniel, there was something going on sa kanya na I know architecture, correct me if I'm wrong, doon lang sa The Chosen, pero hindi naman sinabi sa Bible. And then parang meron siyang pinlan, and then yung plan na yon is nasira. Pero alam ko, sinurrender niya na yun eh. Tapos ang ginawa nga niya doon, sinunog niya yung papel na yon. Tapos binugbog niya yung abo doon sa ulo niya. So, kaya ang tawag dito, during that time na tinawag si Nathaniel ni Lord, he is suffering. Kaya right now, alam ko naman po na lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang suffering, meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Yun nga po, we all have that living testimony. Pero, doon kasi tayo matetest kung mag-stick lang ba tayo sa knowledge or hihingi tayo ng wisdom kay Lord kung paano ba natin ma-overcome itong lahat. Amen? Next! Yan, so, first, syempre, di ba, we have that key doon sa knowledge na yon, turning it to wisdom. Amen. Next is, sa John chapter 1, verse 47 to 48, sabi dito, when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, here truly is an Israelite in whom there is no deceit. Amen. Sino ditong gusto maranasan na sasabihin ni Lord, papalapit ka pa lang, ay, itong taong to, hindi tumapandin lang, totoong tao to. Kasi no deceit eh. Biruin mo yun, manggagaling kay Lord, sasabihin niya, hindi ka mapandin lang na tao. Samantalang yung ibang tao, sabihin mo, hindi, totoo kong tao. Di nga. Malinis akong tao. Di halata. No, Jenny? No, di ba na-judge ka agad si Jenny? Tumawa yung iba. Di ba? Biglang tumawa na yung iba. Pero paano ko sinabi ni Jesus na malinis talaga si Jenny? Wow! Si Jenny na. Di ba si Jenny na? Gawin ng alay yan. Gawin ng ulo. Jenny, malinis ka. Ayun, di ba? Ang sarap sa pakiramdam nun, no? Si Lord mismo yung sa'yo, magsasabi sa'yo kung ano ka klaseng tao or ano ka klaseng servant niya. Siya na mismo yung nagbigay sa'yo ng pangalan or ng title na yun. Tapos, ayan, verse 48 sabi dito, how do you know me? Ayan, tatanong mo si Nathaniel. Nathaniel asked, Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Amen. So, bago pa mangyari ang lahat, God already knows. Amen. Or Jesus already knows na nandun siya. And, alam niya na yung mangyayari, na may encounter niya talaga si
Nathaniel. Amen? So, ano ba dito yung sa tingin yung nag-pop out na ugali naman ni Nathaniel? Kasi first, knowledge about sa Nazareth, and then kung kilala niya kung sino yung Messiah eh. Pero nagtaka lang siya, bakit nasa Nazareth? Kasi alam nila na yung dadalhin dito sa mundo, King of Kings, our Savior, ililigtas tayong lahat, powerful warrior. Pero kasi iba yung expectations ng tao sa gagawin talaga ni Lord. Amen? So, yan. So, pumasok pong ugali dito ni Nathaniel is curiosity. Amen? Kasi di ba nagtanong na siya, how do you know me? Paano mo nalaman? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Paboritong linyahan ng mga kabataan. And how do you know me? Ayan. Kayo ba, kung tatanungin niyo si Lord ngayon, Lord, paano mo ba ako nakilala? Tanungin niyo yung katabi niyo. Ay, wala palang katabi. Sige, tanungin niyo yung katabi niyo. Wala kang jowa. Ayun. Yung ginugulat si Chen. Paano mo ako nakilala? Ayan. Ayun, syempre, yung sa mga kasama natin dito, tanungin niyo na din po yung katabi ninyo, paano niyo ba ako nakilala? Paano mo ako makakilala? Paano ba ako nakilala? Ayun, kunyari, yan. Nakilala ko si Renzo bilang sobrang agang bata dito pero nasa gigilid lang lagi. Di mo yan makakausap talaga. Kasi nasa sulok lang siya. Kasi yun yung una kong pagkakakilala sa kanya. Amen? Tapos sino pa ba? Ayan, si Parker. Paano ko ba unang nakilala si Park? Sorry lang, Park. Nakilala ko si Park actually. Lagi siya nag-special number every Sunday. Tapos kasama niya lagi si Jenny. Ayan. Park Kelly. Joke. Hindi, ayun yun. So, lagi silang nag-special number or yung sa Wednesday offering. And at the same time, ako yung namang problema din sa kanila. Kasi ako yung nagki-keyboard sa kanila, tapos ako yung namang problema kasi yung isa, kaya niya yung isa hindi. Tapos kapag nag-shift, yung isa kaya niya, yung isa hindi na naman. So, ayun. Ano niyo yun? Ganun tayo nagkakakilala during that time. Pero, it's a different question pag si Lord yung tanong, Lord, paano mo ba ako nakilala? Amen. Ganun yung pumasok kay Nathaniel na, yung curiosity niya. Kasi sino ba naman ako? Messiah, pinadala dito, tapos kilala ako. Kilala pa ako na hindi ako mapanlinlang na tao. Lord. Praise God. Amen. So, yung curiosity po natin yun. Yan. Let's turn our curiosity to spiritual facts. Amen. Kasi sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Amen. Diba? Actually, itong book na to, from the Old Testament pa to eh. Ito yung sinabi kay Prophet Jeremiah during that time. Pero it is not only applicable to Jeremiah. It is applicable to all of us. Jere tayo. Jere tayo. Diba Jeremiah? Hindi lang sa'yo applicable to, Prophet Jeremiah. Applicable to sa lahat. Kasi lahat tayo tinawag ng Panginoon. Lahat tayo may purpose dito sa mundo ito. Lahat tayo may mission. Amen? Yan, si Pastor Noah sa Bible Quiz, sa Pa-Bryce, yan. Kala Pastor Joe, ayan, sa mga katatayan, pagiging head ng church, yan, kala Pastor John, the music, kay Pastor Aris, sa mga evangelism, si Pastora Grace, sa may tribe, sa mga young pros. Amen? Diba? Kahit yung mga leaders lang muna na talaga dito, kahit yung mga ministers po natin, that's still a calling from the Lord. Kasi, alam na ni Lord from the start, before ka pa ma-form daw, sa sinapupunan ng yung ina, kilala ka na niya.
sinet apart ka na ni Lord. Kasi, He knows that there is a greater purpose in your life when you grow up. Kahit na ganun yung pinagdaanan mo. At the beginning, di ba? Na we all have that struggle, generational curses, sa family. Pero, it doesn't end there eh. Amen. Kasi doon nga papasok yung pagkaka-appoint sa atin ni Lord. Malay nyo, kayo pala yung generational curse breaker. Amen. Amen. Kayo pala yung mag-a-uplift sa family nyo. Sa inyo mag-i-start. Kasi nakita nyo na kung gaano kapangit yung mga ganong scenarios, ayaw nyo nang maulit. Amen. Amen. So, dito pa lang, that curiosity, by the leading of the Holy Spirit, papalitan niya ng spiritual facts ni Lord. Amen. Na it's Bible, Bible, Bible. Pag yung tinuturo sa Bible, apply. Kasi dyan po tayo minsan na nagkukulang. Alam niyo po yun na 10 years na akong Kristiyano. So, technically, 10 years na po tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. Pero wala pa rin alam na. Pero wala pa rin application. Parang, narinig lang natin. Praise God. Ganon. Tapos, mag-reflect tayo that day. Tapos, dating na naman ng weekdays, trabaho, or school. Tapos, ano nga ulit yung sinabi or preaching nung Sunday? Nakalimutan na natin. Kaya nga, di ba, it is a daily thing dapat na ginagawa natin. Meditate on it day and night. Meditate. Day and night pa nga, di ba? Kaya nga po, ayun, let's fortify our foundation with the Lord. By reading the Bible, by praying, and also kapag nahihirapan tayo, I know, marami dito, kahit ako minsan, nahihirapan din talaga na, alam mo yun, yung meditate talagang meditate. Yung walang istorbo sa akin, magbabasa lang ng Bible, lang devotion. Kahit ako, nahihirapan din po ako at sometimes, kasi, ay nga, we live in this world, mabilis tayo ma-distract. Ang tawag nga namin doon is goldfish moment. Goldfish moment. Yung, alam mo yon, nasa kalagitnaan ka na ng pagbabasa ng Bible, tapos bigla nag-ring yung phone mo, ay, nasa yun na, nag-scroll ka na. O kaya, bigla may tumawag, ay, hello, gano'n. Tapos nakipagkwentuhan ka na dun sa tumawag sa'yo. Amen. So, mabilis tayo ma-distract. Amen. Amen. Pero, ayun nga, para mapalitan yung curiosity natin ng spiritual facts, we need to unlock with the key again. Na, wait lang, Lord. Para hindi ako ma-distract, ilalayo ko yung mga gadgets. Kailangan kapag pumunta ako, room lang talaga siya. Ako lang, walang manggugulo, tapos parang lapis lang yung dala ko. Kasi, eto po isa pong mas na-appreciate ko while growing up. Kasi, dati po, hindi po uso yung Bible sa phone. Lahat po kami, may dala kami Bible talaga. Tapos may notebook kami, tapos may pen kami or pencil. Tapos every time na nagde-devotion kami, ayun, Bible po talaga. Why mas better na Bible? Kasi, aminin man po natin o sa hindi, mag-devotion tayo, tapos phone gamit natin, tapos may nag-chat. Tapos sa trabaho, o kaya may nag-order, o kaya yung anak mo, nanay mo, or family mo, syempre unahin mo yun, ma-distract ka. Paano? Ganito, ganyan. Maaligaga pa tayo minsan. Amen? Kaya, mas maganda po talaga na yung physical Bible yung gamit natin kaysa yung phone. Kasi, kahit po kayo dyan, anong tawag dito? Airplane mode. Yung kahit wala kayong ma-receive. Pero kapag naisipan mo kasing pindutin, yung parang, yung nangati na naman yung kamay mo, ay, Facebook, Messenger, YouTube, TikTok, gano'n. Parang kapag napindot mo na yun, wala na. Scroll. Yun, so, let's try na, yun nga, unlock that key na, makapag-focus tayo dun sa spiritual facts, which is the Word of God. Amen. Kasi dun tayo ma-feed eh. Dun tayo magiging strong. Amen? At doon mawawala yung doubts natin. Mapapalitan po yun ng hope, mapapalitan po yun ng trust.
And syempre, mas may establish po yung faith natin kapag doon tayo nag-focus. Amen. Amen. And last pointer, ayan, pero let's read po muna sa John chapter 1 verse 49 to 51. Ayan, so syempre, ayun nga, from the knowledge na from Nazareth nga si the Messiah, tapos yung curiosity na, ano ko nakilala? Tapos nung sinabi na yun ni Jesus kay Nathanael, ayan, sabi dito. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Amen. Jesus said, you believe because I told you. I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. Amen. Amen. He then added, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Amen. Praise God. Diba? From doon sa verse natin sa Romans chapter 8 verse 18, na our present sufferings is not worth comparing to the future glory that the Lord has prepared for us, diba? Amen. So, eto na yun eh. Parang dineclare na ni Lord sa buhay ni Nathanael. So, ano ba yung meron dito? Actually, it's not a negative thought or it's not a negative attitude of Nathanael, but it's the belief part. Pero kasi medyo ano to eh, ang tawag dito, during our school days din po, medyo, ang tawag dito, political, kapag pinag-uusapan yung belief. Parang it's a sobrang wide na topic na hindi mo siya pwedeng upuan ng isang upuan lang. Pero kasi dito, di ba, sabi sa verse 50, Jesus said, you believe because I told you I saw you under the fig tree. So, ibig sabihin, naniwala si Nathanael at first, kasi sinabi niya na, paano mo nalaman na nandun ako sa ilalim ng fig tree? Na hindi naman kayang gawin ng kung sino-sinong tao lang yon. Kunyari, hindi ko naman pwedeng sabihin na, Hannah Bear, nasa loob ka ng banyo ngayon. Ay, hindi si Hannah Bear. Pero nandito pala siya, di ba? Ayun. Tapos sasabihin niya, hala kuya, paano mo nalaman? Pero sa mundo po nito, ay hindi na natin pwedeng sabihin yun. Hala ka, baka may CCTV dito nakaplanta sa banyo ko, kaya nalaman ni kuya na nasa banyo ako. Siyempre matatakot na po tayo, di ba? Kung pag sinabi na, uy, nakita kita. Ha? Nakita mo ko, nasaan ka? Nandun ka sa hotel na, hotel? Sabi ko lang, hotel? Sabi, parang, question mark? Paano nalaman na nandun ako? Eh, nandun lang ako lang mag-isa doon. Ganun. Parang wala naman nakakaalam na nagpunta ako doon. So, parang questionable na yun doon sa ano natin ngayon, sa mundo. Parang hindi ka na kagad maniniwala na kapag gano'n yung sinabi. Kunyari, meron daw lumapit sa'yo. Ayan, let's say kay Tita Merla. Paano po kapag may lumapit po sa inyo? Tapos sinabi ko yan, nakita kita sa Pure Gold. Nag-grocery shopping ka, tapos kasama mo yung anak mong lalaki. Tapos hindi ka patanong. Ha? Di ako papatanong ka po nun. Anak mo lalaki. Tapos sasabihin niya, ako ang Messiah. Baka sabihin mo patita niya, baka may saya. Joke. Paano ko nagkaroon ng anak na lalaki? Puro babae yung anak ko. Transition na si Grabe naman yun. Ayun, di ba? Parang mapapa-question ka talaga sa mundong ito. Pero here, yan, dito. Siyempre, may witness, di ba? Sino yung witness po dito? Si Philip. Kasi si Philip yung sumundo kay Nathanael. And nadatnan ni Philip si Nathanael sa ilalim ng fig tree. So, nung karating ngayon ni Nathanael, ayun na, nalaman niya nga na, ayun nga, na bago pa kita tinawag, alam ko nasa ilalim ka ng fig tree. Tapos dahil naniwala doon si Nathanael, hindi siya naging gullible on this part, actually. Kasi baka isipin niyo na, ay, naniwala kagad si Nathanael. No. Kasi nga, di ba, he's a skeptical man. So, merong duda at pagdududa or doubt sa part niya. Pero, alam niya sa sarili niya kung ano yung totoo. Amen. So, it comes with that knowledge kasi na meron si Nathanael. Ibig sabihin, they are also expecting na may Messiah ang darating. Amen. And, given na Israelite din kasi si Nathanael. So, knowing na, syempre, saan ba
kalat yung salita ng Panginoon at first. Di ba? Sa mga Israelites lang naman yun. Bago pa pakalat sa lahat ng mga tao, from the Gentiles and everyone, naging open yung Word of God. Amen. So, it's not a bad thing na we have this belief, but we should turn our belief to faith. Amen. Amen. Kasi, hindi sapat na naniniwala ako kay Lord. Oh, naniniwala ako kay Lord. Naniniwala ako kay Lord. Praise God. Amen. Pero kasi, iba po yung naniniwala ka sa Titiwala. nagtitiwala ka. Amen. Nagtitiwala ka, ibig sabihin, lahat ng pangako ng Panginoon, magtitiwala ka. Hindi ka lang naniniwala. Oh, alam ko, gagawin yan ni Lord. Ganun, ganun. Pero iba kasi yung, alam ko sa sarili ko, yung conviction mo sa sarili mo na, I have this faith na si Lord yung kikilos, si Lord yung gagalaw. Amen. Whatever it is na tinataas ko kay Lord, kikilos siya. Because I have that faith. And doon kasi sa faith, we are building relationship with the Lord. Hindi kapag naniniwala ka lang, oh, naniniwala ka sa sinasabi niya. Tama naman, gano'n. Parang ano lang po yan eh, election. Naniniwala ka sa sinasabi ng mga tumatakbo. Pero hindi ka nagtitiwala na. Pero hindi ka nagtitiwala gagawin nila. Parang naniniwala ka lang, oh, kaya nila yan. Pero kailangan lang nila talagang gawin. Di ba? So, ayun. Pero, if we know God, hindi lang tayo magtitiwala, pero maniniwala tayo sa bawat salita na lumalabas sa kanyang aklat. Amen. Kasi yun yung nagiging guide po natin eh. And sabi nga po dito sa John chapter 14, verse 1 to 4, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen? Ang sarap po pakinggan, no? Amen. Ang sarap po sa pakiramdam na pinili ka na nga ni Lord, pag-prepare ka pa niya ng bahay, and isasama ka pa niya doon sa promised kingdom. Amen? Sa promised land. Amen. Tapos sabi sa verse 4, you know the way to the place where I am going. Yeah. Because we already have that faith. And hindi lang natin basta-basta makukuha yung information na kasi naniniwala ka na, naniniwala naman ako may heaven, naniniwala naman ako na dadalhin tayo ni Lord. Pero, iba kasi yung alam mo at meron talagang promise si Lord doon. Hindi lang yung, narinig ko na yan sa kanya, narinig ko na yan sa mga preachings, narinig ko na yan sa mga kapatiran. Pero iba yung, paano kapag si Lord may nangusap sa'yo? Amen? Iba kasi yung pangungusap ni Lord sa buhay natin. And that is through the Holy Spirit. Amen. Amen? So, we need to unlock also that key na let's turn our belief na, let's stop na naniniwala lang tayo. Pero, dapat nagtitiwala na tayo sa plano ng Panginoon. Amen. Kasi nga, di ba, sabi dun sa verse 1, do not let your hearts be troubled. Kasi ganun po tayo eh. Para nagiging Bartolomeo tayo, nagiging Nathaniel tayo. Dumadaan at dumadaan tayo sa part na nagiging skeptical tayo or nagda-doubt talaga tayo. Kasi minsan, ayun nga, katulad nung sa kanta, nagiging more of us na, less of God na. Wherein dapat, more of Him, less of me. Amen. Kasi kapag tayo na lagi, hindi tayo na yung maging Lord ng buhay natin. Tayo ngayon, sundin na natin yung sarili natin. Huwag na tayo makinig kay Lord. Amen. Kaya natutroubled yung hearts natin kasi hindi tayo sumusunod kay Lord eh. Alam niyo po yun, yung complete surrender na tayo dapat talagang nirelease na natin lahat kay Lord na, Lord, hindi, ayoko na nito. Tapos maya, wait lang Lord. Parang, nirelease mong ganun, tapos kukunin mo ulit. Kaya, nasasabi mo, ulit na lang. Ayaw mo kasi magtiwala kay Lord eh. Kaya talagang paulit-ulit ka na lang talaga. Wherein, binibigyan ka na ni Lord ngayon ng opportunity na meron ka ng susi.
It is up to you. Kasi, ganito po let's get this ideology. Or parang, imaginein po natin, may pintuan, nakasara, may susi ka. Pero meron dyan pintuan, walang, ano tawag dito, yung frame lang siya, pintuan lang. Anong mas pipiliin mo na daanan? Yung mahasal ka na bubuksan mo, sabihin mo may 3 padlock yan or 10 padlock. Or, dadaan ka na lang dito sa pintuan na frame lang. Depende kung saan pupunta yung pinto. Let's say, ayun, na yung may lock, ayun, yun yung path na magkakaroon tayo ng transfiguration. Magkakaroon tayo ng ano. Kasi, kaya ko po nasabi na may lock lagi yung pintuan na makapag-transform sa amin. Kasi it's not easy. Mahirap at mahirap talaga siya. Kaya nga, iisa-isahin mo kung saan natin, yan ang pinto. Pero dumadaan at dumadaan pa rin tayo sa part na, mas pipiliin natin, ay hindi dito na lang, nakabukas na to eh. Kaya, ayun, paikot, ikot na lang tayo. Kasi, yung daanan pala na yun, kabalik mong ganon, nandun ka ulit. So parang may choice ka ulit, bubuksan mo na ba itong pinto? Ay, hindi mo muna, dito muna tayo. Mas madali dito. Diba? Ayun nga, parang nandun, kung babalikan natin yung spiritual maturity, ang tawag dito, ay mas sobrang reason naman yung naalala ko, na it is not by age, not by status of our life, na kasi imaginein mo yun kapag mayaman ka, kunyari itong pintuan na to, isosurrender mo lahat, tapos makapasok ka sa kingdom of God. Siyempre, wait lang Lord, meron pa akong hindi nabibili. O, ikot ka ulit dito. Wait lang Lord, meron pa akong gustong puntahan. Ay Lord, may bagong tourist spot. Ikot ka ulit. Ano ba yun? Ikaw mismo yung pumipili ng path mo. Huwag mong isisisi kay Lord yun. Lord, bakit ganito na lang lagi yung buhay ko? Bakit na lang na parang hindi na ako natapos? Kasi tayo mismo po yung pumipili na. Kasi we have that choice. Amen. Na, pwede naman natin tiisin, sige Lord, kahit mahirap, buksan ko tong pinto na to. Kasi alam ko, dito ako magbabago. But still, bilang tao, nga sinasabi na, Lord, tao lang kami, nagkakamali. So, ikaw. Balik-balik na lang tayo. Pero ayaw nga kasi ni Lord yun. Kaya nga, He is giving us the access nga. Yung key na yun. Eh, nandiyan na yung pinto. Nasa sa atin na lang kung paano natin yun bubuksan. Amen. So, for our conclusion, yan. You always have that choice to open the doors that God directed you to face. It's up to you if you are going to use the keys that God has bestowed upon you. Amen. Kasi sino ba tayo para bigyan ni Lord ng opportunity na ganyan? We have that grace, we have that mercy, tapos yung blessing to follow pa. Lahat na pinrovide ni Lord. Parang ang sinasabi na lang, anak, eto. Kasi ayaw din ni Lord na ini-spoon feed na lang tayo eh. Parang pinapakain na lang sa'yo lahat. Ayaw kang binibaby tayo. O anak, kilos ka naman, bubuksan mo lang yung pinto. Mahirap man yan. Parang sabihin mo, 1,000,000 yung susi. Tapos, isa lang yung padlock. Siyempre, isa-isahin mo na. Kasi papunta naman na yun ng kingdom of God. Hindi ka pa ba magtitiis? Hindi ka pa ba magtsatsaga? And that's a great example kung ano yung nilalakaran ba natin in this Christian life of ours ba? Na despite na 1,000,000 yung keys na yan, tapos isa lang yung padlock, will you choose na maging patient enough para isa-isahin yung mabuksan mo lang yung durungawan ng pintuan ng langit? O mas pipiliin mo na, isa muna ngayon, ikot tayo. Tapos isa muna ulit. So, naka-1,000,000 ikot ka. Hindi po ba tayo nagsasawa na ganun na lang lagi yung ginagawa natin? Ayan. Kaya nga, we always have that choice. Kaya hindi po talaga natin pwedeng isisi kay Lord kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. Na ang dami pa nga natin reklamo. Lord, sinunod ko naman sinabi mo. Lord, ginagawa ko naman. But still, yun nga, is it the Lord that is leading you still during that time? Kasi yun eh. Doon tayo mag-fall po lahat. Yan, kaya, as much as possible, ayun,
with greater knowledge, yung sa curiosity natin, yung sa belief natin, there is a turning point for everything na much greater.